Okay, tatay. Hindi ko nga ako kayo makita eh. Gusto Bago ko tayo kayo nakikita. magsimula, ay tayo muna ay muna malalim. Ayun eh. La. La. Dito. Dinis sa ulo, ilagay. Dito. Okay na yan. Nililigalig pa yan. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Lahat ng bagay, Panginoon, ay tinakda mo para sa amin. Ikaw nag-aayos para sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Diyos, kami ay munting nag-aaral ng iyong salita. Samahan mo ang bawat isa sa amin na maunawaan natin ang kahalagahan ng iyong salita. Kung may mga pagkukulang kami, Panginoon, sa oras na ito, dahil po namin yung kanyang tawag sa iyo, Panginoon. Sa ganitong nararapat, Panginoon, ang kong matangkilik at maunawang lubos, Panginoon, ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na narito, Panginoon, dahil din pong lingkod, samahan mo po, Panginoon, ng Espiritu para po, Panginoon, yung paliwanag po ang iyong salita. Maraming salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po tayo mga kaupo. Bigyan niyo lang ako ng mga 15 minutos. Mahalaga pong matutunan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat tayo po ay mula sa salita ng Diyos. Sa pasimula, ano sabi ng Bible, magkaroon ng mga bagay, magkaroon ng liwanag. So nagaling tayo sa salita. At isa pang bagay na mahalaga ang salita ng Diyos po ay maraming tungkulin, maraming ginagampanan sa buhay natin. Siya po ay liwanag para sa atin. Ito po ay mapa para sa atin. Kasi minsan po tayo pag naguguluhan, hindi na natin maintindihan po anong gagawin. Pero ang Diyos po, nag-iwan siya ng kanyang salita. Para ito po ay matutunan at maging gabay natin. Sa anumang larangan ng pagtagumpay, mayroon palaging panuntunan na sinusunod. Mahalaga po yan. Kaya ang Diyos po ay alam niya na kailangan natin yung kanyang salita. Nung siya ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ipinanganak siya ni Maria, para tayo po ay ipakita sa atin kung ano yung kanyang magagawa. Kaya noong mga panahon ng mga alagad, mga apostol, sa New Testament panahon ni Christ, nagagawa siya ng himala sapagkat sabi nga ng Biblia, ng banal na kasulatan, si Jesus ang kapahayagan, ilustrasyon ng Diyos Ama na hindi nakikita. Kasi po ang Diyos, ano pagkaunawan ninyo sa Diyos? Siyempre, gumawa ng langit at ng lupa. Pero ang pinakakarakter niya po ang Diyos ay Espiritu. So pag Espiritu, may nararamdaman ako. So yun yung Espiritu. Sabi ng Bible, nararamdaman mo yung hangin, kasi hindi mo siya nakikita. So ganun ang Espiritu. Hindi po natin siya nakikita, pero nararamdaman natin yung kanyang pagkalinga. Pagmamahal sa atin, araw-araw, iba natin siya. So, sa ating pong buhay, hindi kaila sa atin na tayo po ay galing sa Diyos. Di ba? May kanta na nung sa araw po, ay kagabi, galing sa ang turo ni Ho ng araw sa patay. At ang kinakanta, ang buhay ay galing sa Diyos. Hiram sa Panginoon. So, mahalaga po na matutunan natin na ang Diyos po ay siyang pinagmulaan ng ating buong buhay. Bagamat yung mga magulang tayo, pero siya rin na nagsalita, sabi niya, sa sinapupunan ng ating mga magulang, tayo ay hinubog at hinugis niya. Doon po sa Salmo. So lahat po, anumang bagay meron tayo sa kasalukuyan na naipundang, ito yung pinitulot ng Diyos at pinagkatiwala sa atin. Bagamat tayo nagtatrabaho, pero kung iisa-isahin at tutunghayan natin kung saan nanggaling ang lahat na ito, galing pa rin sa Kanya. Para may maunawa ang mabuti, ang ating buhay galing sa Kanya. So pag nagtrabaho ka, ang lakas natin, galing sa Kanya. Yung mata natin na nakakakita, galing sa Kanya. Diba? Yung paan natin para lumakad, para pumunta sa trabaho, Kanya galing. So, lahat ng bagay na mayroon tayo, dapat natin itong i-recognize, maunawa ang mabuti na lahat ng ito ay kaloob sa atin at ipinagkatiwala. Okay? So, sabi mo matatanda. Ay biyaya, huwag mo yung pabayaan, yung bigas na kanin na nakakalat, at pag sumama ang loob, lalayasan ka niyan.
Ibig sabihin, yung pagtitiwala sa atin sa mga bagay na maliliit at malalaki, ito yung tinitingnan ng Diyos. Okay? Kasi sabi niya, siya rin ang nagsalita sa Bible, sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. So, sa atin to, sa bawat tagumpay na meron tayo, ito yung pinahihintulutan ng Diyos kasi tayo mapagkatiwalaan. Okay? At pwede niya pa ho yan i-increase, i-improve, payayamanin, pasasaganahin. Ang kailangan lang po niya, yung kapasidad ng tao para mapamahalaan niya. Di ba nagiging supervisor siya sa company? Alam mo yung takbo ng supervising? Ganun yung pagtitiwala. Sa mga bagay-bagay meron tayo, ganyan yung pagtitiwala. So yung abilidad para tayo pagkatiwalaan ng Diyos, yung talino, diba? Yung masino, galing lahat ng Diyos. Pinahalagaan ng maliliit na bagay. Kasi makikita natin sa tao, maging sa pamilya natin, sa ating mga anak, pag ang anak natin ay bulagsak, ay hindi na natin pagkakatiwala. Pero kapag nakita natin ang bata ay masinap, iingatan ng gamit, lalo tayo naingan yung Biblia. Pangalawa, sabi po ng Biblia, tayo ay pinagpapala sa ating buhay upang tayo daw ay maging pagpapala sa iba. Diba? Nakikita natin pag tayo sobra yung ulam, hindi mo naman yung ating kapitbahay, yung ating mga sigarete unang ulam. So naging karugtong tayo ng kamay ng Diyos para abutin sila. At ang lahat ng ito, nangyayari, madalas dahil tayo ay nananalangin. Okay. So, babasahin ko yung talata na binabanggit dito ng Panginoon, patungkol ito sa tahanan. At hindi lang sa tahanan, tayo kasi, ang sabi ng Biblia, ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Okay. Sabi niya po rito sa awit 127, verse 1. Pakibasa mo yan, para hindi na sabihin ng gawa-gawa ko. 121 ng awit, verse 1. Sumalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos kasi ito po ay magiging gabay natin kapag tayo po ay naguguluhan, nawawalan na ng pag-asa. Kasi sa salita ng Diyos ay hindi pinagbaguhin. Mga awit, 121, verse Verse 1. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Parang hindi 127. Oh, 127. Verse 1. Kasi po yung salita ng Diyos ay nagpapatibay sa atin. 127. Sige po, 1. Verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatanim ng bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salusod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin siya isa. So, ang ating security, ang ating katatagan, galing sa Diyos. Okay. Minsan may mga sinasabi tayo at sinisikap na gawin ang mga bagay-bagay yung hindi nangyayari. Sa ating mga buhay, tayo po karamihan ay hindi nagtatagumpay. Sabi ko nga, kung bakit nangyayari sa buhay natin ngayon itong mga bagay na hindi natin inasahan ng mga pangit, ito yung sa kadahilanan na ang tao ay nagkamali. Dati ang tao hindi naman naglalaba. Pero ngayon, kailangan ng washing machine. Kasi kung titignan po, hindi ko babalikan nyo po kayo. Kaya nga, kami mga nangangaral at ang tuturo, ini-encourage namin ang bawat isa. Okay. Na magbasa po tayo ng Bible. Kasi ang Biblia, ito po ay panuntunan, aral at tulong sa atin ng Panginoon para tayo magkaroon. Kasi yung kinabukasan hindi natin alam. Ang alam na natin ngayon, yung kahapon, yung mga nakaraan pa. Pero yung panahon na darating, hindi mo natin alam. Pero sa Bible, nilalagay ng Diyos para mabasa natin ito. Para yung ating nilalakaran, hindi po tayo maligaw. Kasi mayroon pong nakadang
Kasama dito. Pero kapag ikaw ay naglalakad ng alam mo, direction mo, hindi ka nasasayang ang bago mo. Kaya po, maraming mga tao, hirap sila kay hirap sa trabaho, wala silang nakikita. Napapansin niyo yan? Sikap ng sikap, pero walang napapansin, walang napapunda. Kasi minsan po, ito po ang nangyayari, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na natukso na gamitin yung ating pinagpundaran sa mga bagay na hindi naman siya tama. Hindi ayos. Diba? Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng pero pag sobra-sobra na, diba? May TV ka na, may TV ka pa doon sa kusina, hindi na ho yung pangangailangan. Okay? Ang ibinibigay sa atin ng Diyos, yung kailangan lang natin. Kasi para magamit natin yung ibang bagay sa iba pang dapat natin paggamitan sa tama. Pero minsan, natutokso tayong gamitin ng mga bagay natin. Isang bagay, hindi naman dapat natin binigay. Diba minsan tayo nagtatanong, bakit ko ba nabili yun? Kasi nga po, ang pundasyon ng ating buhay bilang tao, hindi siya nakaayos. Nung ang tao ay nagkamali, nakontrol siya ng kasalanan. Okay? Bakit? Kung sabi ito, bata ka. Anong taon? Hindi mo tinuturuan niya na magpag-aaway. Ano magpag-aaway? Sa mag-asawa, nagsiping kayo kanina, nagtabi kayo na, mamaya walang bangayan kayo. Yun yung trabaho ng kasalanan sa buhay ng tao. Kasi sabi ng Bible, sinisira ng kasalanan. Parang cellphone, pag ang cellphone natin na virus, yun maganda. Lahat ng application niya napiktado. Kaya minsan yung ating isip, hindi siya nagpapangsyon ng husay. Kasi ang umuudyo, bakit mali? Samantalang hindi naman yun ang plano kung bakit napunta roon. Kasi yung mayroong, sabi na rin ko, may nagbaba, nakababa. Kasi po, mula na ang tao ay nagkamali, nakontrol siya ng kasalanan. Alam niyo kung paano kinokontrol ng kasalanan? Bakit po tinatapi ko ito? Para magaling malinaw sa atin kung ano yung nangyayari sa atin. Ang ating senses, alam niyo ko yung senses? Mga estudyante sa mga nagkapag-aaral, alam niyo. Ang senses po ay ito, yung ating pandinig, paningin, pakiramdam, pagkasa, at pangamoy. Yung mauyak. Kapag nakarinig ko tayo ng salitang hindi maayos, tayo po ay papantian. Kaya nga, damdamin. Magagalit tayo. Pagka tayo ay nakakita ng mga bagay hindi ayos, nagre-react tayo. So, ganun tayo nakukontrol. Di ba? Pagka akong minumura, hindi ko naman siya inaano. Emotionally, touch. Pumasok sa tayo na, napitlo yung emosyon, magre-react ka ngayon. Kasi yung katawan natin, na-control. May pride tayo. Kaya gusto ng Panginoon na ang tao ay magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Kanya. Parang yung sinasabi niya rito, ang Diyos ang siyang mamula sa bawat individual. Minsan yung galit natin, hindi natin kaya pigilin. Yung sama ng loob natin, hindi natin kaya kontrolin. Sinisira tayo nito. Diba? Best friend kayo, tagal-tagal na ninyo magkaibigan, nagtutulungan, pero bakit sa isang kisap mata, minsan, nangyayari yung karupay na? Because of sin na nakukontrol ang tao. Bakit ka nagkakaroon tayo minsan ng sama ng loob? Inggit. Eh, meron naman tayo, bakit tayo naiingit? Because of sin, nag-uudyok sa atin. Ako noon, hindi ko yan alam. Pero nung nabasa ko sa Bible, ito pala ang nangyayari sa buhay ko. Totoo nga naman, kasi minsan, ayos yung mood mo, biglang magbabago. Ano yun? Parang radio lang, parang cellphone lang na pag pinindot mo yung YouTube, pinindot mo yung Google, nilipat ka kagad. Meron kasing something o somebody o power na nagkukontrol sa atin para i-touch yung ating senses. Kaya sa bahay din, kung hindi sentro ang Diyos, mag-asawa, sa anak. Kasi sabi ng Bible, kasi ang Bible hindi lang naman yung puro patungkol sa Diyos. Ang Biblia sumasambit patungkol sa negosyo, patungkol sa pagtatrabaho, patungkol sa mag-asawa, sa pamilya, sa anak, ina. Sabi mo ng Bible na ito, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Kung mahalin ng tao, nirespeto niya ang Diyos, kung anong sinasabi ng Panginoon sa kanya, gagawin niyo yun.
Hindi ito nagagawa ng tao. Kasi wala siyang relasyon sa Diyos. Kasi bawat isa sa atin, meron po tayong sinasabi na nananalig din ako, naman ako sa Diyos. Pero hindi lang po doon nagtatapos kung pag-aaralan natin ang Biblia. Ang sabi ni Santiago, ang pananalig sa Diyos na walang kalakip na gawa, wala siyang silbi. Useless. So, ang nangyayari, hindi ito napapakinabangan ng tao ang salita ng Diyos. Kasi hanggang pakinig, hanggang pananalig lang siya. Parang ganito yun. Ay, masarap ako magluto ng, ano niluluto nyo ngayon? Kaldereta. Pero, alam ko yung proseso, alam ko yung recipe, pero kailangan ko siyang gawin para magkaroon ng katuparan yung lasang sinasabi kong kaldereta. Dito tayo failure. Dito tayo bagsak sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi wala tayong connection, wala tayong ugnayan sa Panginoon. Ang iniisip mo natin kasi ganito eh. Dahil ako'y lumaki sa Kristiyanong pamilya, o Pilipino ako, o kaya ay ginawa ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Babalik ako yung sinasabi ko kanina. Lahat nagkamali. Lahat nagkasala. At nalayo si Diyos. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit Jesus ay namatay. Para ma-reconcile, maibalik muli ang tao sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, kung yung normal natin na buhay, ako hindi ako nagbabasa ng Biblia. Dati. Kinatawanan ko, nangingiti ako, natatawa ako sa sarili ko. Bakit lakad sa kainitan, dalag-dalag Biblia? Anong pakinabang nila? Kayo, nag-isip din kayo ng gano'n. Pag may nakikita kayong mga taong nangangatok sa bahay, ano na sa isip nyo? Sasaya mo sila ng parang. Ayun ang iisip ko dati. Pero nung ako kayo nagkaroon ng tamang ugnayan ng relasyon sa Diyos, nakita ko yung kahalagahan nito. Pinagtibay niya yung pundasyon, yung katayuan ng aking dignidad, pagkatao, karakter. Kasi sa anong bagay, maging sa trabaho, maging sa pamilya, mahalaga yung karakter. Ito yung pagkatao natin. Pagkataga, pagtitipid, pagtitiis, sa mga bagay na nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, lalaking mahalin mong iyong asawang babae. Ang ating pamantayan minsan, iniibig lang natin yung tao kapag iniibig tayo. Pag inaway tayo, gaganti tayo. Kasi nga, yung ating pagkatao na control siya ng ating senses na nakapaloob din ito doon. Para tayong, pag nilipat mo yung TV dahil may remote ka, kahit saan mo siya gaya yung ilipat, kaya mo. Ganun na nangyayari sa buhay ng tao. Pag gusto kang udyo ka ng ni Satanas ng tao magalit, di ba minsan, masabi ng asawa mo, paulit-ulit na lang na siya. Sabi ko sa iyo na yung toothpaste pag nagpiga ka, huwag salita sa dulo. Pero mga toothpaste lang yun, pinag-aawayan. Tingnan mo kung paano nakukontrol ng kasalanan ng tao. Kasi wala siyang lakas. Ang lakas nanggagaling sa Diyos. Yung ating pasensya, napakaliit lang. Ako yung taong hindi mapapasensya. Pero ang kakayanan ng Diyos para ang ating pamilya, yung ating sarili, may isaayos, nasa kakayanan ng Diyos yun. Wala sa atin. Kaya sabi ko maganda, pagka mabuti ka sa akin, mabuti din ako sa iyo. Pag inaway mo ako, aawayin din kita. Kasi ito yung kontrolado na sitwasyon sa buhay ng tao. Kaya namatay ang Panginoon para siya yung maghari sa atin. Paano? Kapag nagkaroon ng relasyon ng tao, tinanggap niya yung inaalok ng Diyos na relasyon na namatay ang Panginoong Hesus sa krus. At Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Magmula ngayon, maghari. Alam niyo ba na hindi tayo pinakikilaman ng Diyos kahit alam niyo yung ating pangangailangan? Uulitin ko, kahit alam ng Diyos yung ating kailangan, hindi tayo pinakikilaman. Kasi, balikan mo yung Genesis. Ang sabi niya po, ipinigay ko sa inyo yung kapangyarihan sa mundo. Kayo ang mamamahala.
So, ibig sabihin, pinagkatiwala. Hindi pinakilaman ng Diyos. Kasi sa Diyos, sa hari, madalas natin naririnig, ang batas ng hari hindi pwedeng mababalik. Kung ano yung batas ng Diyos na ibinigay sa tao, batas din yun sa kanya. So, kahit na nagkaroon ng problema ang sitwasyon sa mundo, nagkamali ang tao, hindi niya pinakikialaman. Hanggat na ang tao hindi humingi ng pahinto, Lord, tulungan mo kami, saka lang. Yun yun. So, mahalaga na matutunan natin ito. Kasi kung hindi tayo nagkaroon at hindi tayo magkakaroon ng connection sa Lord, hindi po natin pwedeng maayos ang ating sarili. Hindi natin makontrol ang ating sarili. Ang ating mga anak, hindi natin sila makokontrol. Pero kung ang bata, alam niya, nasabi ng Bible, nabasa niya, naturuan siya, igalang mo ang iyong mga magulang. So, meron siyang ideya. Na sa paglaki niya, ang kanyang panuntunan, irespeto niya yung kanyang mga magulang. Hindi yung asawang babae. Asawang babae, ang sabi ng Bible, sumunod ka, magpailalim ka, magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Kaya sabi ng katuwiran na bawat isa minsan, paano ko yung mamahalin? Hindi naman ako nire-respeto. Paano ko naman siya nire-respeto? Hindi niya naman ako minamahal. So parang may katuwiran. Maliban na ang salita at ang Panginoon ang siyang manguna. At ang katangian, karakter ng Diyos ang manguna sa atin. Saka lang tayo magkakaroon ng kapasidad, kakayanan para ma-maintain. Ang bahay, para ma-maintain mo, ano ginagawa mo? Kung gusto mong bahay malinis, palagi ka naglilinis. Mami-maintain mo yun, may-maintain ka. Mahalaga po yun. Kung sabi niya ito, maliban na ang Diyos daw ang magtatag nitong bahay, ang ginawa niya ng tayo, walang Savior. Okay? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa pamilya niyo, pero ito yung natural, normal na nangyayari. Ang pagiging payapa ng isang bahay, dahil sa ang bahay ay maganda. May bahay na maganda, pero hindi nakabase doon. Di ba sabi nga ng iba, kahit ang bahay ay kubo lang, basta kami nagkakasundo, kahit asin lang ang ulam, o bagoong man yan, o dahon ng kamote, basta kami nagkakasundo, masaya kami. Di ba? Maraming mga bahay, maraming mga mag-asawa, hindi na i-maintain ang dapat nilang i-maintain kasi wala tayong kapasidad para i-maintain. Sa Diyos mo yun manggagaling. Kaya mahalaga po na maunawaan natin na anumang bagay na ikakatagumpay natin sa buhay na ito, sa Diyos ito manggagaling. Sa Kanya manggagaling yung talino, yung lakas. Sa paano nangyari? Kapag tinanggap kasi ng tao ang Panginoon, siya yung naghahari. Pag sinabi mo nag-ahari, siya yung namumuna. Siya yung nasusunod. Yung salita niya ang iyong gabay. Totoo lang, sabi ng Biblia, na parito si Satanas upang awasakin, sirain, patayin ang tao. Yung binanggit ko nga kanina, naglabing-labing kayo. Pagkatapos yung naglabing-labing, ilang minuto lang, away na. Kasi nga, ang kapasidad natin, hindi natin kayang i-produce yung dapat na mangyari. Ang sarap ng kinain mo kanina, marami kang pera sa bulsa, pero wala kang peace of mind. Kasi naisip mo, sa susunod pa na taon yun eh. Hindi pa ngayon. Advance tayo mag-isip. Sa sobrang advance, nagkakagulo-gulo ang buhay ng tao. Kaya mayroong salita ang Panginoon eh, sapat na ang biyaya ko sa inyo. Araw-araw. Hindi mo naman sinasabi, ay tutunga ka na, hindi ka maghahanap buhay. Hindi po. Huwag natin mo nang alalahanin kung mayroon pa tayong mga bagay-bagay na ito. Hayaan natin na, kasi yung oras na 12 oras, malaking bagay at marami pang gagawin ng Diyos. Okay? So, kailangan natin ma-produce para ma-maintain yung ating bahay, yung ating pagkatao, yung ating sarili. Kasi unang-unang dapat i-manage natin yung ating sarili, hindi ibang tao. Di ba sabi ko nga, naglalaro ko ba ng basketball?
Kahit anong lakas ng bato ng bola, pag marunong ka sumuko, kaya mo sabi. At yung kapasidad natin para sapuin yung bigat ng problema nang gagaling ito sa Diyos. Yung lakas na yun. Kaya I encourage you. Magkaroon tayo ng tamang relasyon. Para ma-maintain natin yung ating pamilya, yung ating sarili, yung ating anak, yung ating negosyo. Okay. Sabi niya pa rito, maliban na si Yahweh ang nagtatag ng lungsod at gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. Yung ating security, yung ating kasiguraduhan, nasa Panginoon. Kinabukasan, nasa Panginoon. Kung ano yung ibinigay ng Panginoon, yun lang ang ating iingatan. Huwag mo natin isipin yung wala pa. Ang isipin natin kung ano yung sa kasalukuyan. Binigyan ka ng Lord ng amount na ganito, kailangan mong manalangin, Lord, saan ko ito gagamitin? Yung pera ito. Paano ko siya palalaguin? Paano ko siya pararamihin? Darating ang araw, hindi lang ako ang makikinabang. Kasi pagka ganon, ang ginagawa ng Panginoon, the more na nagiging daluyan ka ng pagpapala, the more kanyang gagamitin. Nakukuha nyo? Para kang host. Pag sinaraduhan mo na yung host, dahil kukunin mo yun, at di dadalo, wala na. Para bang, yung binhi na itatanim mo, kinain mo na, wala na. Kaya mayroong parte ang Diyos doon sa ating mga kinikita. Isa yun sa susi. Kasi hinihingi ng Lord sa 10 piso. 100, 10 piso. Sa ating 90%, sa kanya 10% lang. Kasi kung wala tayong itinanim sa Panginoon, wala rin tayong aanin. Principle ng Bible palagi siyang gumagamit ng mga halimbawa na madali natin maunawaan. Ako po ay nakakilala sa Lord sa edad. Anong edad ang grade 5, grade 6? 11, 12. Sa 11 na edad ko, nagpasimula na ako makinig sa salita ng Diyos. At nung ako'y nag-high school, 3rd year high school, nangangaral na po ako doon sa anong campus. Kasi gusto ko yung mga batang kaklase ko, gusto ko silang mapabuti. Magandang direksyon. Kasi pagkakabataan, kung saan-saan na pupunta yan. Kaya ang security ho natin, kapag ang mga anak ko natin, natutuyin sa salita ng Diyos at nagkaroon ng takot sa Panginoon, kahit wala ang magulang, hindi ang gagawa ng masama. Kasi nakikita ako ng Diyos. Kahit sa mag-asawa, hindi mo magawang manluko sa iyong asawa kung may tamang takot ka sa Panginoon. Kasi nakikita na ng Diyos. Mayroong conviction. Sabi mo tayo, konsensya. So yun yung kahalagahan na ang tao dapat magkaroon ng tamang ugnayan. Hindi lang by knowledge. Kasi madali yung knowledge natutunan, nababasa, naiintindihan. Diba? Nakikita. Pero yung tamang relasyon na magkaroon ka ng pagsunod at pag-apply doon sa ating mga nababasa. Parang, di ba, ibigin mo ang iyong kaaway. Katuwiran natin, hindi ko na wala konti. Galit din. Ano nga? Okay. Kasi nga, yung galit, nilagay ni Satan. Bakit niya nilagay? Kasi yung power ng Diyos, ibinigay natin sa kanya. Parang ganito yun. Nung nagkamali ang tao, para ba sila, ito yung baril mo ako. Nakontrol ka na ng kasalanan. Tayo lahat nakontrol ng kasalanan. Kaya maliban ang tao magkaroon ng tamang ugnayan sa Diyos, hindi siya mapapalaya sa ganun. Ako po dati, madali ko magalit. Pag ako magalit, ang ako ito. Sabi ko ang katuwiran ko na kung kaya mong gawin ng dalawa, ako hindi pa. Kasi isip natin gumagana. Hindi pa nga nagagawa sa panahon na ito pag may relasyon ko mag-isip ka lang na si kuya papatayin ko, nagkakasala na ako sa Diyos. At kapag nagkasala ako sa Panginoon, hadlang ang lahat ng biyaya na dapat darating sa akin. Kasi yung kasalanan, tignan nyo parang napahaba ako. Okay lang ba?
Nung ang tao ay nagkasala, lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Wala. Sinisikap ng Diyos na tayo yung mag-isip ng tama. Salita ng tama. Mag-isip ng tama. Para yung result. Pag mali yung sinasabi ko, huwag na react. Mumurahin ko siya. Bakit tatlo ang parang Armalite? Ang isasagot niya sa akin. Yun ang karakter natin. Yun yung katangian ng tao. Na hindi natin kayang i-maintain ang ating buhay. So, pag hindi natin ma-maintain yung ating sarili, paano natin ma-maintain yung ating tahanan, yung ating mga anak, yung blessing? Ang blessing kasi hindi lang material eh. Hindi lang pera eh. Yung peace, yung kapayapaan. Isang iba eh. Kahit wala akong pera, basta ako ay tahimik, mapayapa, walang problema. Sapat na sa akin yun. Wala akong pera, pero wala akong sa ospital. Sa'yo na ako. Malakas. Opo, malakas. Nakakakain ng hawot at gulay. Masaya. Nagiging komplikado lang. Kasi si Satan, ang gusto niya mayroong competition. Di ba? Ito yung normal na nangyayari. Pag nakita ko sa kapitbahay kung malaki ang TV, ay, lalagpasan ko yan, bibili ako sa susunod. Ay, mas malaki. O sino nag-joke noon? Hindi ang Diyos. Pag may nakita kayong magandang bagay, Lazada, Shopee, nakita ko ito doon sa kay ko. Bibili ko mas maganda ko. Ay, Para bang lahat. naiinggit na. Sino naglagay noon? Kaya, dito po sabi niya, maliban ang Diyos ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Saka lang sabi niya, matibay ang pundasyon. Ito bahay nito, tiyak may bakal yan. May bato yan. Ang sabi ng Biblia, tinanggihan ng tao ang totoong pundasyon. Jesus. Mahal ng Panginoon ang tao kung bakit siya namatay para sa tao. Para ang tao makalaya sa ganung sitwasyon at kalagayan. So, encourage ko doon sa mag-asawa, sa may-ari ng bahay, at sa ating mga nakarinig. Patuloy ko natin ipanalangin ang ating mga tahanan, ang ating mga anak. Hindi ko natin cargo sila pag lumabas na yan, pumasok ito sa school. Yung aksidente, hindi natin alam. Ay, yung Diyos, kahit saan, alam niya, tanawin niya. Ang sabi ng Bible, hawak. Ito lang niya. So, pagka, sabi ko nga na, hindi pinakikilaman ng Diyos hanggang hindi tayo nananalangin. Hindi natin siya kinikilala. Lord, meron ako mga pangailangan Panginoon. Tulungan mo naman ako, Lord, na makapag-produce ng trabaho. Umangit kayo ng mga tao para sa inyong trabaho. Hindi ko sa inyo, ang Diyos yung natamo. Kasabi lang nasa, o kung may Diyos nga ba, bakit nangyayari sa iyo yan? Ang tanong ko naman, pinahintulutan ba natin ng Diyos na makialam sa buhay natin? Bakit hindi? Kinikilala ba natin ng Diyos? Lord, aalis ako ngayon papasok ako sa trabaho, tulungan mo ako, samahan mo ako pa rin. Kasi baka sa daan na-aksidente ako sa pangalan ng Diyos. Ang tanong ko ba, kailan pa ba tayo nanalangin? Baka matagal na. Hindi tayo nanalangin. Alam niyo ba, minsan, kahit kaya natin, kailangan natin isang isama sa araw-araw na ginagawa natin. Mas maganda ang tatrabaho ng dalawa. Hindi isa. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Huwag natin siyang pangunahan. So, ulitin ko po. Hayaan natin na mangibabaw ang pamantayan at prinsipyo ng Diyos na nababasa natin sa Biblia. Kung nahihirapan tayong sumunod, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na masunod ko ang iyong salita. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng sapat na kakayanan at abilidad para masunod ko ang iyong salita. Kasi, sa totoo lang, ayaw ni Satanas na ang tao sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi banta ito sa kanya at kaaway at termisyo sa kanya. Ang tao. Kapag nalaman at nakilala ng Diyos,
at isinama sa pang-araw-araw niya. Kung bakit natin ipagpipray ang bahay, ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Naalala ko minsan kami mag-asawa. Parang may lumudyok sa asawa ko, umuwi ka muna sa bahay. Ay ako'y napunta sa malayo, sa San Juan, sa may... Pag-uwi niya, nagliliyab na yung... Di ba sa atin pagka panggato, may meron nakapatas na panggato sa Kaso. ibabaw ng pan? Oo, para lumuto at madaling masunog. Ay nag-isa siya, hindi niya nalaman na abot yung ilalim. At hindi. Buti nakauwi siya. Ay kung walang nagudyok sa kanya, umuwi ka muna sa bahay niyo. Eh di sila yung bahay. Kaya ito po yung sinasabi ko na sa bawat pagkakataon ng ating buhay, isama mo natin siya, kilalanin natin siya. Lord, hindi ko kayang harapin ang mga tao. Tutulungan ko nila ako. Hindi ako nandito. Ako po, sa tuwing ako yung mga ngaral na ganito, lagi ko kong nananalangin. Pagkakaroon gusto mong ipaabot sa mga tao. Gusto mo nilang malaman pang nila sa iyo. Totoo lang, ayaw na ayaw ni Satanas. Pagka kayo nagbabasa ng Bible, aantukin kayo, tiyak. Sabi naman ng iba, kasi pinapaypayan ka ng demonyo para hindi mo mabasa. Yung pangako ng Diyos. Para sa iyo. Marami po pagka magpapasa kami ko po rin po. May mga mali kayo parang sinasampag ng kanila. Aray naman, oo na. Sige na po, aminado na. Kasi gusto naman may tuwid tayo. Itama tayo. May ayos tayo. Ito yan. Sige po, bago tayo mag-pray, meron ba kayo itatanong? Kung gusto mo po, magpapagkakan. So, ipag-pray ko na. Ang labis po, okay. Meron pa kayong idea kung anong ibig sabihin ng labis sa Bible? Ang labis po ay isa sa simbolo ng banal na Espiritu. So, pag pinag-pray natin ng langis, ano mo meron dito? Tingin ko kung ito ay virgin coconut oil, yun lang yun. Pero once na ang isang bagay na meron kang pananampalataya at ito ay ipinagkatiwala mo sa Diyos, gagawa ang Diyos. Kasi binigyan mo siya ng pagkakataon. Kaya sabi ko nga, sa buhay ninyo, malaki niyong bigyan ng pagkakataon ng Diyos na gumawa, kumilos sa inyo. Isama niyo siya. Huwag niyong iiwan. Isama niyo. Ako nung aaral ako, inuuna ko ang magbasa ng Biblia. Dinadagdagan ng Lord yung aking memoria. Yung mga bagay na sagot ko sa klase, pinaalala sa akin ng Diyos. Ano ba yung nasa ulo ko? So pag bago ka mag-test, bago pumunta sa school, nag-try. Yung kung ginagawa ko naman, ako'y nag-aaral. Kung ako'y nagtatrabaho din, ganun din. Lord, samahan mo ko sa trabaho ko. Hawakan mo yung aking kamay, Panginoon. Samahan mo yung aking desisyon. Mahababang kwentuhan pa bago natin makikita ng busan. I pray in the name of Jesus. Amen. Na magkaroon ng Bible study sa lugar na ito. Amen. Kung kayo ay interesado, kahit malayo po, puntahan ko kayo. I-text nyo lang kung sino sa amin. Ako po ay malugod at masayang magpapaliwanag sa inyo kung ano ang Diyos at anong kahalaga ang Diyos. Kasi po ito yung naranasan ko. Hindi po ako mangangaral at magtuturo. Hindi ko naranasan sa buhay ko. Ang Diyos, may kapangyarihan. Magpagaling. Sige po tayo, tumayo at tayo mangulilan. Mamaya, pagkatapos po itong ipag-pray, ang mapapahiran ko lang, yung mga amba ng bintana at pintuan dito sa baba. Pero kayo na, doon na kayo na maglalagay. Okay. So, ipanalangin natin na hipuin ng Diyos ang langis na to. Kasi sabi ng Panginoon,